Kilala siya bilang direktor ng mga bold film noong dekada 80. Pero lingid sa kaalaman ng publiko, sa likod ng kamera ay mas makulay pa sa kanyang mga pelikula ang mga pangyayari sa personal niyang buhay. Isang talamak na drug addict, minsang nasangkot sa pagbebenta ng droga at pangangalakal ng mga babae. Tinahak niya ang landas na makasalanan at puno ng kamunduhan. Ngunit gaya ng isang napariwarang anak, namulat rin siya sa tamang daan. Ginamit niya ang sariling karanasan upang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Steve Regala na mas nakilala natin sa pangalang Tata Esteban. Anong gusto mo? Pati kami ng mga anak mo? Itaya mo na sa sugal? Talagang sobra na ang pagkagahaman mo sa bisyong yan! Ano? Tumigil ka na! Sasakay ka sa akin! Tumigil ka na! Daddy, tama na! Tama, Daddy! Huwag ka na nga makilang! Pati ikaw masasapa ko! Sige! Subukan mo! Subukan mo saktan ang anak ko! Pagka hindi binasag ko sa pagmumukha mong boteng ito! Sige! Subukan mo, animal ka! Magsama kayo mag-ina! Para ikaw malas! Lumaki si Tata na may kimkim na galit sa kanyang ama dahil sa pananakit nito sa kanyang ina at sa pagkalulok nito sa sugal at pambababae. Dalian ninyo, baka abutan tayo ng daddy ninyo. Ma, saan po ba tayo pupunta? Hindi ko alam. Bahala na. Ang importante, makaalis tayo dito. Ma, ayoko po umalis. Ayoko po iwan si Daddy. Mike, masamang tao si Daddy. Sinasaktan niya si Mami. Halika na nga. Dalian nyo. Nasa murang edad pa lamang si Tata at ang kanyang nakatatandang kapatid nang iwanan nila ang kanilang ama. Saan mo dadalhin mga batang yan? Wala kang pakialam. Halina kayo. Hindi kayo aalis! Ako pa rin ang ama ng mga batang yan. Ako pa rin masusunod! Wala ka ng karapatan sa amin. Simula nang saktan mo ako, simula nang mambabae ka at malulong sa mga bisyo mo, hindi na ikaw ang ama ng mga batang ito. Sige! Lumayas ka! Tangayin mo ang mga batang yan! Iwan niyo ako! Mga peste naman kayo sa buhay ko! Layas! Halina kayo. Daddy, ayoko po sumama sa kanila. Daddy, ayoko po kayo. Sumama ka sa mami mo walang kwenta! Layas! Di ko kayo kailangan! Pabayaan niyo po yan, Mami. Aalagaan ko po kayo. Hindi ko po kayo iiwanan. Kahit noong bata pa si Tata, kitang-kita ang higit na pagkiling at sobrang proteksyon na ibinibigay sa kanya ng kanyang ina. Nako, Julie, sigurado ka ba na kayang-kaya niya? Eh ano ba yan, genius? 14 years old pa lang yan. Matalino yan. Bata pa, may business sense na. Kaya niyang mag-manage ng club? Eh baka atsoy-atsoyin lang yan ng mga tao mo dito. May tangay nga swerte ang batang yan, di eh. Tsaka, susugal ko ba naman yung anak ko? Kung alam kong walang utak yan. Oh. Ma, tita, ano kaya kung lagyan natin ng disco lights, dagdagan natin. Kasi parang konti yung design eh. Tsaka dito, ilaw sa may rampa. Tsaka lagyan natin ng sign na sexy angels. Ano ma? Okay. Okay? Di ba? Oo, sige, okay yun, okay.
sabi ko sa'yo. Sa edad na 14, naging manager na si Tata sa isang club restaurant na pinapatakbo ng kanyang ina. Ganun na lamang kalaki ang tiwala ni Julie sa kanyang anak. Kaya nang umalis ito patungong Amerika, ipinaubayan na nito kay Tata ang pamamahala ng kanyang sinimulang negosyo. Pero ang hindi inaasahan ni Julie, sa murang edad ding ito, maagang mamumulat si Tata sa kamunduhan at tawag ng laman. Diyan na pala! Julie pa! Upo ka dyan, upo. Ayan. Okay, sige. Alagay mo. Alugin mo! Ayoko. Di walang Yossi eh. Sira, hindi pa sa Yusi yan. Ay, ito. Subukan mo! Magandang tama nito. Magugustuhan mo. Sige, try mo. Dali mo. Sige na. Sige na. Kunin mo na, oh. Okay po. Uy! Napinyagan ka na pala. Ako naman ang kukumpil sa'yo. Ano ba? Hoy! Babaeng manyak. Bumangon ka na nga. Ikaw, pati bubwit inaariba mo. Wala ka talagang patawad. Lagot ka kay Mami Julie. Hindi mo ba alam anak niya yun? Ikaw talaga. Gaga, dapat nga bayaran ni Mami Julie, no? Tinuruan si Paul. Loko ka! Ano yan? Ha? Ano yan? Alin? Ayan, may iniinom ka eh. Labas mo yan. Ano? Labas mo yan. Nakita ko may iniinom ka eh. Ilabas mo Wala. yan. Ilabas mo yan. Oh, Oh, ayan. Ano masama? Ilalaki naman ako ah. itigil mo yan ha. Kailan ka ba tuto niyan? Susumbong kita kay mami. Ano ka? Prior ng panahon ng Kastila ha? Gusto mo mag-iinuman pa tayo eh. Eh, bata mo pa eh. Mo sabihin may gatas pa ako sa labi. Luma na yun eh. O ayan, minom ka. Ha? Lagyan mo ng chupon, tapos didehin mo. Sige na, minom ka. Dearest son, kumusta na ang pinakamamahal kong anak? Proud na proud ako sa iyo. Nang ibalita sa akin ni Offer that our business is doing good. Plano kong magbukas ng isa pang restaurant sa Baguio. Pinagmamalaki kong napakahusay mo sa negosyo. Manang-mana ka sa mami. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Alam ko naman kaya mo yan. Magpapakabait ka, anak. Medyo matatagalan pa ako dito sa Amerika at ayaw pa akong paalisin ng mga tita Lodi mo. May iba pa akong hinahanap na business prospect dito. Miss na kita. Kumusta mo ako sa kuya mo? I love you, Mami. Patuloy na lumakas ang club sa pangangalaga ni Tata. Nakahawak siya ng sobra-sobrang pera na lalong nagtulak sa kanya na malulong sa iba't ibang bisyo. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang pagkain at alak ang naging atraksyon ng club na iyon. Sumabak na rin si Tata sa pagbebenta ng mga babaeng bayaran. 2.5. 2.5? Last price. Only one! Masyado nang barat ng loko nito eh. Oh, kunyari walkout kayo. Dali na, kunyari walkout kayo. Go if you want. 1,000 ha? I'll give you this girl. Ha? She's not young anymore. Bilasa. Not fresh. You like? Ano ba, Tata? Ginagawa mo naman akong galunggong eh.
Ayoko dyan. Amoy paa. Kunyari lang, hindi ka kukunin na to. Gusto na to yung sariwa at saka yung bata. Dali na, walk out kayo kunyari dyan. No. Okay. Wait. 5,000 for 2 girls. Okay. Papayag ka rin pala eh. O sige na, samahan nyo na ito kunehong to at bumabaliktad na sigmura ako rito. Samahan na ng amoy. 5,000? Oh, thank you very much, Mr. Farid, ha? You enjoy, ha? Okay. Thank you. Okay, thank you. Let's go. Tata, tumawag si Jenny. Anong sasabihin ko? Sabihin mo, isang taon na. Hindi pwede. Uy, bakit ka ba sumasagot? Di naman ikaw tinatanong. Kaya sabihin mo, bukas na kami magkita alas 7. Di ba makikita kayo ni Jessica bukas ng 7 p.m. din? Oo man. Teka, ako na lang kakausap dyan. Ha? Di ba dapat bilang sekretarya, schedule lang yung tatangin na si kasa mo? Bakit pati mga babae niya pinapakalaman mo? Binabayaran ako para mag-schedule. Kaya trabaho niya o babae niya. Ngayon, ayon dito sa planner ko, sa ang pagkakaalam ko, next week ka pa nakaschedule sa kanya. Sinusunod ko lang ang utos ng amo ko. Okay? Sa di naasahang pagkakataon, sa makamundong daigdig na ito matatagpuan ni Tata ang kanyang kapalaran sa showbiz. Pare, teka. Sino ba yung babaeng yung buntot ng buntot sa'yo? Ano mo ba yan? Sekretaryo ko yan. Marami pang ginagawa kaya hindi makauwi-uwi. Pare, kasi mukhang malakas ang tama sa'yo eh. Mukhang talo pa yung aso patangod-tangod. Kulang na lang himudi niya sapatos mo. Oo ka. Mel, ilika, Mel. Mel, mabuti pa umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Sobra na yung pag-overtime mo. Okay? Sige na. Kawawa na ba? O, tuloy mo yung kwento mo. Madami akong kilalang producers. Maire-recommenda kita. Basta mapasirko mo lang yung mga actors sa kama. Pelikula na yun! Oo. Palibhasa, ito. Hari ng mga X-rated. Huwag ka makikinig dyan, pare. Alam mo, pare, tama naman si pare. Maganda yung kumikita sa pelikula. Pero siguro mas maganda yung pang-award din yung ginagawa mong pelikula, di ba? Pang-award? Yung hanip yung mga eksena, kamo? Ba, tumira ka. Habang nagdidirect ka, pare. Oo, pare. Mas matitindi yung mga ideas na yun. Mas magiging creative ka. Talaga? Oo. Para kang nagdidirect sa alapaap. Alapaap ba kamo? Alapaap. Alapaap. Magandang title ng pelikula yun. Alapaap. Ano? Magubad ka na ba? Ha? Nabibitin ang trabaho ko. Direk, nahihiya po talaga ako eh. Ano? Nahihiya ka? Gusto mo mag-artista pero nahihiya ka? Anak ng pating, wala kang mararating yan. Ano ba to? Yes, Direk. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo rito? Yes, Direk. Ha? Alam ba ng artista nyo na hubahan itong pelikula ko? Direk, pasensya ka na. Kakausapin ko muna sandali. Relax ka lang, makukumbinsi ko rin to. Dito ka nga muna. Usap tayo. Kanina ko pa nga pinagsasabihan, Direk eh. Baka ako magalit kayo eh. Ayaw talaga magubad eh. Direk? Mel, nakikita mo may ginagawa ko dito. Busy-busy ako sa pelikula ko. Meron po kasing gusto ko mausap sa inyo eh. Tata. Ano? Buntis ako. Ano ngayon? Ikaw ang ama nito. Abay, paano ka magiging ama niyan? Isawsawan ka naman ng bayan.
O, huwag kang gumawa dito at hindi namin kailangan ng extra rito. Ha? Kaya bigyan mo ng pera to para tumigil na sa pangangaway. Walang iya ka. Matapos kang magpakasasa sa akin, ganito lang gagawin mo sa akin? Nag-enjoy ka rin naman, di ba? Ha? Sige na, Mel, bigyan mo ng pera. Dali na. Ano? Ano ba artista mo? Ready na ba yan? Magubad ka na? Ha? Sa pagdaan ng araw, di lang iilan ang mga babaeng nadisgrasya at mga anak na pinabayaan ni Tata. At kasabay ng pangarap niyang maging isang ganap na direktor sa pelikula, patuloy naman siyang nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Hanggang ipalabas ang unang pelikula ni Tata na bagamat bold, ay hinangaan ng mga kritiko. Ano bang gagawin natin dito? Tumahimik ka nga dyan, Mel. Nagramo. Yan na pag-usapan natin. Purong-puro. Ito, magkano? Okay, kaya na pag-usapan natin. Sige. Direk, ano ba yung ginagawa mo? Huwag kang makialam dito, Mel. Ha? Hindi ka rin dinala para maging konsensya ko. Basta wala ka nakita, wala kang narinig. Yun na yun. Lingid sa kanyang ina, nilulustay ni Tata ang kanyang pera sa masamang bisyo nito. Kabilang na ang pagsusugal. Tata, Oh, Mel. kasi may papipirmahan sana akong papeles. Hmm. Pero siguro tsaka na lang. Sorry naabala ko ata kayo. Babalik na lang ako. Hindi, sige. Tapos na kami dito. Akin na, pinmahan ko na. Sige na. Sige. Oh. Ano ba yan? Ito Tata, hindi naman sa nangihimasok ako, no? Seryoso ka ba dun sa babaeng yun? Palagi ko kasi siyang nakikita dito, eh. Ayun, wala yun. Ang palipas oras lang yun. Tsaka mukha namang nagsasamantala lang yun, eh. Kasi alam niya, direktor ka sa pelikula. Alam mo, ang bagay sa'yo, yung mamahalin ka, yung handa kang pagsilbihan, at yung higit sa lahat, yung hindi kayo iiwan kahit na anong mangyari. Tulad mo. Alam mo, bakit nga ba? Sobra-sobra magmamalasakit mo sa akin. Hindi naman malaki sweldo mo sa akin. Kadalasan pa, nasisigawan kita dahil galit ako. Bakit na? Tapos ka na ba? Sige, kukunin ka na, ha? Tata, ano ba? Tata.
Umiiyak ka na naman ba? Ha? Okay lang yun. Ha? Basta huwag mo na lang sabihin sa mga tao na may nangyari sa atin. Ayokong may makaalam eh. Hmm? Tama na, tama na. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit ko. May shooting pa tayo. Marami pa tayong gagawin. Ha? Busy pa tong araw na to. Hindi na. Ano? Oo. Ano na? Namiss na kita. Hindi ka nagpapakita sa akin eh. Namiss mo ba ako? Gusto ko sunduin na kita. Ha? Hindi ko naman ito nakakalimot. Ikaw lagi nga kitang nasa isip. Oo. Pero alam ko yung mas magilitan tayo. Ha? Oo, syempre. Magagalit sila. Si Direk, Direk, sa banyo. Papakondisyon. ano pong nagpapakondisyon? Oo naman, parang di mo alam. Papakondisyon, nag-oomads. Hindi kasi makatira yan ng pelikula hanggat hindi siya high. Oh, relax ka lang muna. Ay, Direk, andyan na oh. Oh, Ready kaya na yan. Mike, ilaw nyo. Asan ba yung artista babae natin? Direk, ako po yun. Oh, ano ba hinihintay mo? Dahil mo na yan. Ano ba yan, plaster? Lalaki ka ba? Bakit ka naka-plaster? Eh, Direk, hindi naman po kasi kita sa camera, pwede naman pong dayain. Hindi kita sa... Nakikialam ka pa sa camera ko? Ha? Alam mo ba sa lahat ng ayoko, yun ang dadaya ko, gusto ko, totoo! Kung ayaw mo tanggalin yan, ikaw natanggalin ko sa pelikulan to! O ano? Tatanggalin ba hindi? Tatanggalin na po. Oh, ayan na. Yan yung mga artista, no? Kailangan mo pang bula-bulahin para magubad sila. Anak ng pating, oh. Ta, Hmm. hanggang kailan ka ba talaga gagawa ng ganyang klaseng pelikula? Dapat minsan naman gumawa ka ng walang hubaran. Di ba? Yung tipong pwede lahat ng tao manood. Alam mo, kung ako nga masusunod, gagawin kong general patronage ang lahat ng ginawa kong pelikula. Ang laswa-laswa eh. Di ba? Malaswa? Oo. Malaswa? Malaswa. Oh, yan. Ano ba? Yan. Yan. Ano ba? Malaswa ba yun? Malaswa ba yun? Sigutin mo ako. Ha? Ito? Hindi. Ha? Yan, malaswa ba? Nakikiliti ako. Yan, malaswa ba? Hindi Yan, po. malaswa ba? Ha? Ha? Hindi po. Malaswa ba yun? Hindi po. Di ba mura lang naman? Di ba masarap? Di ba enjoy ka? Oo. Di ba? Oo, malaswa ba? Mas lalong naging makamundo at talamak sa hubaran ang mga pelikulang ginawa ni Tata. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagdodroga. Sa bisyo niyang ito, nakilala at nakasalamuha ang mga makapangyarihang drug lord at gambling lord. Labis ring inabuso ni Tata ang kanyang trabaho at ang sarili hanggang sa malustay na niya ang lahat ng pera at unti-unting nawala ang lahat ng magagandang pagkakataong dumating sa kanya. Boss, baka naman pwede niyo pa akong bigyan ng isa pang chance. Eh, gusto ko lang namang gumawa ng pelikula. Ha? Kailangan ko lang ng project. Para naman tayong walang pinagsamahan yan eh. I'm sorry, Tata. Marami na rin kasi ako nababalitaan tungkol sa attitude mo eh. Lagi ka raw high pag dumarating ka sa set. Imbis na papadali yung trabaho, lalong nadidisgrasya. Yun lang ba ang problema mo? Yung pagdadrugs ko? Wala yun. Pwede ko na maitigil yung kahit kailan eh. Wala talaga akong hilig drugs. Sa drugs na yan, akong ginugusto ng drugs. Sige na, kailangan ko lang ng project. Boss, ano ba? Gusto ko lang gumawa ng pelikula. Yun lang ang gusto kong gawin. Gumawa ng pelikula. Sorry, Tata. Hindi na kita matutulungan ngayon.
naman sa pinangungunahan kita. Pero unti-unti na kasing nawawala ang lahat ng mga pinaghirapan mo. Wala ka ng trabaho. Yung bar nagsara na. Pagkatapos siyang bisyo ko pa rin ang inaatupag mo. Eh baka naman magising ka na ng isang araw na wala na sa'yo lahat. Meron pang maritira sa akin. Ikaw. Diba? Tata, hindi na biro ang pinapasok mo. Baon ka na sa utang. Buhay mo ni hindi pa sapat para ipambayad. Ang dami mo ng pinangakuan. Paano kung singilin ka nila isa-isa, ha? Tata, pakiusap lang. Pwede ba itigil mo na yung bisyo mo? Dahil kung hindi, mapipilitan ako magsumbong sa nanay at kuya mo. Hindi magsumbong ka! Ano ba pakialam mo? May pakialam ako! May pakialam ako. Dahil mahal kita. Dahil dinadala ko ang anak mo. Wag! Tata, bakit, ha? Tata, ano nangyari sa'yo? Teka nga, anong papatayin? Sarado mo na itong pintuan! Sarado mo na itong pintuan! Bakit? Papatayin nila ako! Nakita mo. Papatayin? Sasasabi mo ba? Yung mga pulis! Mga pulis! Ready tayo ng mga pulis! Ano ka ba? Sarado mo yung pintana! Sarado mo yung pintuan! Tata, walang pulis! Walang raid! Ano ka ba? Sabi ko! Luma ka! Dito! Sila dyan. Kahit lulong na sa droga si Tata, hindi pa din siya iniwanan ni Mel. Kung nalaman ko lang sana ng maaga, baka nagawan ko pa ng paraan. Baka naisalba ko pa ang kapatid mo sa pagkalulong niya. Mami, huwag niyo sisihin ang sarili niyo sa mga nangyayari kay Tata. Kahit na sa palagay niyo na responsibilidad niyo siya, pero sa bandang huli, siya pa rin dapat sisihin eh. Ginusto niya ang mga nangyayari sa kanya. Mami. Mami. Okay lang kayo, Mami?
pangatlo ka sa listahan ng Order of Battle ng militar. Kahit anong oras, pwede ka nilang barilin dahil sa koneksyon mo sa ibang mga drug lords. Kahit anong oras, pwede kang mawala sa akin. At hindi ko yung kakayanin. Naalala ko, nung maliit ka pa, nung iniwanan natin ang daddy niyo, nangako ka. Sabi mo, hindi ka alis. Hindi mo ako iiwan. Kung kukunin ka nila sa akin, para patayin lang, sana ako naunahin nila. Dahil ikamamatay ko rin naman pag nawala ka sa akin. Sa tuwing nakikita kitang nahihirapan o nanganganib ang buhay mo, wala akong magawa. Dinadayag ako ng sobra ko pagmamahal sa'yo. Siguro nga, malaki ang pagkukulang ko dahil tinulak kita noon sa kasalanan. Patawarin ako ng Diyos. Patawarin mo ako, anak. Ma. Hindi kasalanan ng sobrang pagmamahal niyo sa akin. Wala naman ang gago eh. Ako lang naman ang gago. Pinasok ko ito ngayon. Parang nahihirapan na akong lumupan. Ma, I'm sorry. Sorry, Ma. Hindi lang naman ko nahihirapan eh. Ako nahihirapan na kasi parang hindi ko na nakikita yung daan papalabas kahit. Parang hindi na ako makalabas. Parang hindi ko na siya makita. Sorry. Ma, sorry. Ipinasok ni Julie si Tata sa isang rehabilitation center. Ngunit hindi naglaon. Nakatakas din ito. Napilitan si Julie na isama ang anak sa Amerika sa takot na masukul ito ng mga militar at drug lords na dati niyang kasangkot sa pagtutulak ng droga. Doon na malagi ang mag-ina sa loob ng ilang taon. Ngunit taliwa sa inaasahan ni Julie, hindi pa rin nagbago si Tata. Lalo itong nagumon sa bisyo. Pagkalipas ng ilang pang taong, halos ubos na ang naipon ni Julie. Napilitan na silang magbalik sa Pilipinas. Mami, asa na yung laruan kong pinabili? Ito na. Nabili ko na, no? Masyado ka excited, ah. O, ayun na. Sige, ganito. Dali mo na lang yan sa kusina. Tapos dadalhin ko lang tungkol sa daddy mo, ha? Okay. Sige. Kaya mo? Yes. Okay. Muli, si Mel ang kumupkup kay Tata. Ngunit tila wala ng pag-asang magbabago pa ito. Lalo lamang itong nalugmok Tata? sa masamang bisyo.
Tulungan mo ako! Bitiw mo sabi ako eh! Mel, pagpasensya mo na. Lagi na lang ako nagpapasensya. Lagi na lang ako nagbibigay. Pero ikaw, kuha ka lang ng kuha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang hindi ko na yata kaya magbago, Mel. Hindi mo pwedeng kahit minsan. Hindi mo pwedeng kahit isang beses lang. Isipin mo naman ang ibang tao. Isipin mo naman ang nararamdaman ko. Kahit hindi na lang ako. Kahit ang anak na lang natin. Wala akong hiniling na kapalit sa'yo. Pero hindi porket marami akong pwedeng ibigay sa'yo. Kaya abusuhin mo na ako. Tata. Maubusan na ako. Baka wala na akong maibigay. At pag nangyari yun, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung sino pa ang pwedeng magmahal sa'yo sa katulad ng ginagawa ko. Hindi man natutumbasan ni Tata ang pagmamahal na binibigay niya. Patuloy na nagpamalas ng pambihirang katapatan dito si Mel. Ni minsan ay hindi niya tinalikuran si Tata kahit sa pinakamalalaking pagsubok. Kalalabas lang ng mami mo at ng kuya mo. Gusto mo tawagin ko sila? Ha? Alam mo, hinihintay ka lang ng anak natin. Hindi. Hindi kita iniwan. Akala ko maubos na ang pagmamahal ko sa'yo noon dahil sa mga ginawa mo sa akin. Pero hindi. Akala ko kapag ang pagmamahal sinagad, may katapusan din. Pero hindi rin pala. Dahil ngayon, lalo kitang minahal. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung paano. Basta ang alam ko, kaya kitang mahalin magpakailanman. Mahal na mahal kita, Tata. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Hindi naging madali para kay Tata ang talikuran ng dating bisyo.
Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unting tinahak ni Tata ang daan tungo sa malinis na pamumuhay. Lalo pang tumibay ang pagnanasa niyang magbago nang muli niyang makausap ang nakatatandang kapatid. Tata. Andito ka rin ba para sisihin ako? Hindi ako nagpunta rito para gawin ko mga bagay na yan. Ang kapatid tayo. Sino pa ba magdadamayan? Alam mo ba kung gaano ko kaingit sa'yo? Ikaw? Maiinggit ka sa akin? Hindi ba dapat akong maiinggit sa'yo? Dahil tingnan mo ha, mas ikaw pa naging paborito ni Mami kaysa sa akin. Naalala mo ba nung iwan natin si Daddy? Ha? Para bang ayaw kong sumama sa inyo dahil kayo lang sa mundo niyo ni Mami ang halos nagkikita. Natatandaan ko yun. Alam ko rin na ikaw yung matino, ikaw yung mabait. Ako yung suway lang. Ako yung lagi nagbibigay ng samahan loob kay Mami, pero ako pa rin yung paborito niya. Tignan mo na yan. Tandaan na tayo, ano ba? Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagtingin sa atin ni Mami. Hindi ko maintindihan. Pero alam mo, naiinggit ako sa'yo dahil kahit gano'n ang nangyari, naging maayos pa rin yung buhay mo. Naging matino ka pa rin. Samantalang ako, kung sino yung minahal ng labis-labis, siya pa yung naligaw yung lantas. Tama na yan. Ano ba? Bumangon ka. Nandito kami para tulungan ka. Pero tulungan mo rin sarili mo. Tandaan mo yan? Yan ang naging laruan natin nung bata pa tayo. Minsan, nalugog ko yung mga lumang gamit ko. Nakita ko to at kahapon nabuo ko. Para sa'yo yan. Huwag mo guguloyin yan. Pero ilang buwan matapos magkasundo ang magkapatid, pumanaw ang kuya ni Tata. Sinikap ni Tata na magbago at talikuran ang dati niyang buhay. Subalit sa maikling panahon lamang, muli na naman siyang nagpadala sa tukso ng laman. Nang mamatay ang nakatatandang kapatid, naapektuhan ng husto si Tata. At nakahanap uli siya ng dahilan upang muling balikan ang dati niyang bisyo.
ako para mapatunayan kung mahal na mahal kita. Ano ka bang kulang, ha? Ha? Anong gusto mo gawin ko ngayon? Intindihin ka? Damayan ka, ha? Alagaan ka? Eto. Sige, gusto mo? Gusto mo ha magsalo tayo, ha? Sige, ngayon, ituro mo sa akin kung paano natin gagawin to. Ituro mo ngayon! Ubusin na natin to. Para pareho na tayong mamatay! Inisip ni Mel na kundi rin lang niya maaawat sa bisyo ang asawa. Mabuti pang saluhan na lamang niya ito. Hanggang sa dumating ang pangyayaring yumanig sa pagkatao ni Tata. Mami, Daddy, hindi niyo na ako mahal. Kanina ko pa kayo tinatawag eh. Tingnan niyo, dumi-dumi ko. Ang baho-baho ko pa. Yan na lang lagi hawak niyo. Masarap ba to? Dali na, Daddy. Turuan mo ako paano paggawa. Paano pag... Ano na to? Please, turuan mo na ako. Dali na. Anak? 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 Ano ano? Ano yan? Ano yan? Ano yan mo yan? Anak? Sorry. Anak, pasensya ka na. Ano pinagagawa ko sa buhay ko? Sa sandaling iyon, tila hinipo ng Diyos ang puso ni Tata para mamulat sa katotohanan. Halika, pasok ka, anak. Nagulat ka. Ito ang bagong negosyo ko ngayon. Gumagawa ako ng tusino. Mamaya ipagluluto kita. Masarap ang tusino ko. Mamaya may darating akong bisita. Yung kaibigan kong pastor. Gusto ko makilala mo din siya. Marami kang matututunan sa kanya. May papaliwanag ng mabuti kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano kaimportante sa buhay natin ang pagmamahal. Sa dami-dami ng mga dahilan ng tao, bisyo. Ako, ano sasabihin ko dahilan? Wala naman akong dahilan. Pwede ko ba sabihin minahal niyo ako ng sobra-sobra? Dahil sa pagmamahal na yun, nagkaganito kayo. Ganun yung ginawa ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, ma. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ninyo.
Pero minahal niyo pa rin ako. Wala akong dahilan para magkaganito, pero nagkaganito ako. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko naman ginusto ito, Ma. Sorry, Ma. Sorry. Mahal ko kayo, Ma. Ilan ba sa inyo ang gusto ng magbagong buhay? Ilan ba sa inyo ang gusto ng talikuran ng kasalanan? Kung naniniwala kayong may Diyos, lilinisin niya kayong muli. Lilinisin niya kayong muli. Wala nang hihigit pa ang pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Katulad nyo, tulad ko. Kaya ako po, ngayon sa buhay ko, kahit ano pong oras po pwede na akong mamatay. Pwede na ako mamatay, pwede na akong kunin dahil naranasan ko na ang pinaka-importanting bagay dito sa balat ng lupa. Naranasan ko na Diyos pala ang kailangan ko sa buhay ko. Naranasan ko na kung gaano magmahal at magpatawad ang Panginoon Diyos. Mami Julie, paano ba yung isang ina, ano ang damdamin ng isang ina na nakikita yung anak niya noon, nung bago si tata? Anong feeling ng isang inang gano'n? Nakikita mo yung anak mo na nalululong sa droga, nalululong sa kasamaan. Anong ginawa ninyo? Ako, napakasakit talaga noon. Ngayon, napakasakit. Pero wala akong ginawa nung kung hindi manalangin. Sabi ko, walang makakapaggawa ng remedyo. Walang tao, not even me. Men, ikaw ang asawa. Sa tansya mo, ano yung nagmulat sa kanya para magbagong buhay at talikuran yung masasamang gawain at talagang dire-diretsong kay Lord na siya? Ano yun? So, nung nag-decide na ako na akit na ako ng Baguio, tapos tinawagan ko ng Mami, akit na ako ng Baguio. Bahala na ako si Tata, iiwanan ko na rin dito. Ibig sabihin, iiwanan mo na siya. Sana. Pero nung araw na yon, hindi rin siya nagpaiwan, sumama na rin siya. Yung nangyari sa anak ko na inaagaw niya yung water pipe, iparapiralya ng shabu, yun talagang pinakamatinding dagok sa kanya na talagang kailangang hintuan ko na. Saan mo kinuha yung lakas din ng para pagtiisan yung ganung buhay? Una ho sa Panginoon at saka yung pagmamahal ko sa kanya at yung pagmamahal niya sa akin, pinanghawakan ko yun. Mami Julie, alam niyo maraming mga magulang, lalo na mga ina, na ganyan ang kanilang dinaranas na problema ngayon. Ano ba dapat ang gawin nila? Ang may papayo ko, huwag niyo silang kamuhian, huwag niyo silang murahin, bagkus kaawaan niyo sila at akayin. Lalong ipag-ibayuhin ang pagmamahal, yung pakita mo sa kanyang mahal mo siya, pakita mo lumuluha ka, at saka yung panalangin, walang imposible sa Panginoon.
Mel, ano naman ang maipapaya mo doon naman sa mga asawa no nakakaranas ng ganyang problema na dinaanan mo kay tata? Intindihin nyo, unawain nyo, mas mahalin nyo. Kasi hindi naman sila yun eh. Hindi sila yung gumagawa sa inyo. Biktima lang ho sila. Pinakita kong mahal ko siya, mahal na mahal ko siya. Sinuklian niya ako ng mas higit pang pagmamahal. Napakahirap po ng walang asawa. Lalo pat may mga anak kayo. Kwento ng dakilang pagmamahal, una muna ng ina sa kanyang anak. Maraming salamat po, Mami Julie. At syempre, ang dakilang pagmamahal ng asawa naman sa kanyang asawa. Maraming salamat po sa pahintulot ninyong gamitin namin ang kwento ni Tata para maging inspirasyon sa mga televiewers natin. Maraming salamat sa iyo, Mel, at saka sa GMA na pinahintulutan yung makita ng mga tao ng istorya ni Tata na sana magsilbing aral. I'm sure. Thank you very much, Mel. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Mel, sa pangalawang pagkakataon na in-interview niyo ako. At salamat din ho sa paggamit niyo sa istorya ni Tata. Alam ko magiging malaking aral to sa mga manonood. Bago pa man yumao noong 2003, naging aktibo si Tata Esteban sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Naging instrumento siya ng Panginoon upang ipaalam sa lahat na makalalaya lamang tayo sa kasalanan kung magiging bukal sa ating kalooban ang paghingi ng tawad at pagbabagong buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y